shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. As then it shall be given unto you, seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Hallelujah, teach me, Lord, to wait down on my knees till in your own good time you answer my plea. Teach me not to rely on what others do, but to wait in prayer for an answer from you. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk
shall walk and not fail. Teach me, Lord, teach me, Lord, to wait. Maybe sick, but I'll keep on believing. I know that I'll be healed in Jesus' name. The devil tries to rob me from my inheritance. All the blessings the Lord has promised. I looked at my life, but it places that I'm going to walk into my victory. The love flow into my heart. I know that He did. He has led me through the storms. I firmly believe. He has raised me up so high to believe what He has done for me. I'm unable to soar above the troubled waters. He has planted His wings in my heart. As love flow into my heart, I firmly believe. As love flow into my heart, I know that it is. I may be troubled, confused, and shattered. I may be scared, but I'll never give up. He has promised deliverance from all my bondage. He has never denied what He has promised. Jesus has provided all my needs. Whenever I call on His name, there's love flow into my heart. I know that He did. He has led me through the storms. I firmly believe. He has raised me up so high to believe what He has done for me. I'm unable to soar above the troubled waters. He has planted His wings in my heart. And love flow into my heart. I firmly believe.
sabit araw, ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, pagkunin man ang kaluluwa. Amen. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Mapapanglaw man, malalim ang libis, sa puso ko'y hindi umaalis. Kasama ko sa hina't bis, si Jesus na hari ng pag-ibig. Amen. Tumayo tayong lahat. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, kapunin man ang kaluluwa. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Narinig niyo, Panginoon, ang aming pong inawit. Tunay na kami po yung nagtitiwala sa inyo. Aming dalangin, Panginoon, na naway tulungan niyo kami na higit pang papag-igihin ang tiwala pong iyon sa iyo, sapagkat tapat po kayo, Panginoon, na nangako at may pangako sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo po, at kami dumadalangin na higit pa namin kayong mapaglingkuran ng may kagalakan, ng may, Lord, pananabik, Panginoon. Marinig ang inyong mga salita, sapagkat alam namin na hindi kayo nauubusan ng kapahayagan, Panginoon, ng iyong mga salita. Na ito po ang kailangan namin, Panginoon, upang maging malinaw sa amin, Panginoon, ang pinangako po ninyong second coming, Panginoon, na nagaganap na ngayon, Panginoon, na hindi alam ng marami. Salamat, Panginoon, sapagkat tinipon niyo po muli kami sa dakong ito, sa gabing ito, upang magkatipon po sa inyong pangalan, upang mapag-usapan ang inyong mga salita, at kami po ay naniniwala na kasama namin kayo, nakikita niyo kami. Nawa, O Diyos, ay marapatin niyo po kami sa gabing ito, na tumanggap, Panginoon, ng mga pagpapala. Makakain muli ang aming mga kaluluwa ng inyong mga salita, Panginoon, upang maging malakas, maging matibay, maging matatag, Panginoon, sa gitna ng aming pakikipagbaka. O Lord, yan po ang aming patuloy na samo sa inyo. Alalahanin niyong mga kapatiran na kasama namin ngayon sa live streaming. Pagpalain niyo rin sila, Panginoon, at naway patuloy na sumaamin, Panginoon. Ang kagalakan ng mapaglingkuran kayo, makita namin, Panginoon, kung gaano ka-importante ang mensaheng ito, Panginoon. Ito po'y buhay na walang hanggan, itong aming kaligtasan, itong magbibigay sa amin, O Diyos, ng kapangyarihan upang baguhin kami, Panginoon, maging ang mga katawan na ito sa araw na inyong itinakda, Panginoon, na pag-agaw. O Lord, pinagkakatiwala namin sa inyo ang pagtitipong ito, kayo ang siyang maghari sa loob at sa labas, Panginoon, ng bahay-sambahan na ito, at naway hadlangan niyo po ang kaaway, anuman ang kanyang plano. Narito ang mga salita mo, Panginoon, na amin pong pag-uusapan. Kayo ang magputol-putol, Panginoon, at magbahagi nito sa bawat isa sa amin. Salamat po. Ito ang aming samo at dalangin sa amin, Diyos na buhay.
Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Amen. Amen. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Magandang gabi po sa lahat. Diretso na tayo. Revelation chapter 8, verse 1. Very familiar po. Revelation chapter 8, verse 1. Ganito po ang sabi. Pagkatapos ay pupunta tayo sa John chapter 20. Punta natin ang Revelation chapter 8 verse 1. Ganito po ang sabi. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. So ito po yung mystery ng second coming, alam natin. So kung inyong napansin, wala pong anumang symbol or mga simbolo na ibinigay dito o nasulat dito, hindi po katulad nung unang 6 na mga selyo na may mga simbolo na binigay kay John. Mayroong 4 na nilalang na buhay na nagsabi sa kanya, halika. And then merong mga ngabayo, merong kabayo. So, subalit pagdating dito sa ikapitong tatak, na ayon sa propeta ay para sa kanya napakahalaga. Mahalaga yung iba pang mga selyo, pero sabi niya, ito ang pinakamahalaga. So, pagdating dito, perfectly mute. Sikreto. Secret po talaga. Now, dito sa John chapter 20, babasahin natin, ito po ay sa panahon ng kanyang resurrection, the first day, on the first day. So, at para sa akin, ito po ay tipo ng opening ng seventh seal. At ito yung time na kung paanong inihayag ng Panginoon ang kanyang sarili kay Mary Magdalene, secretly and calling her name. Sabi po sa verse 14, and when she had thus said, she turned herself back and saw Jesus standing and knew not that it was Jesus. Matatandaan natin, pumunta siya doon sa pinaglibingan ng ating Panginoon at hindi na niya natagpuan doon ang bangkay ng Panginoon. May 2 lalaki or 2 anghel na kinausap siya at tinanong siya kung bakit siya umiiyak. So, hinahanap niya ang bangkay ng ating Panginoon. At nung lumungin si Mary sa likuran, nakita niyang nakatayo ang Panginoon. Yan ang sabi sa verse 14. Pero hindi niya nakikilala na iyon ang Panginoon. Sa verse 15, Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. So, ang sabi sa kanya ng Panginoon, babae, bakit ka umiiyak? So, nung una, hindi niya tinawag yung pangalan ni Mary, kundi sinabi niya, babae. Sino ang iyong hinahanap? Si Mary, sa pag-aakala ng ating Panginoon ay gardener, ang sabi niya, kung ikaw ang kumuha sa kanya, sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at akin siyang kukunin. Jesus saith unto her, Mary. She turned herself and saith unto him, Rabboni, which is to say, Master. So, sinabi ng Panginoon sa kanya, Maria. Okay, nung una, babae. So, hindi niya namumukhaan, hindi niya nakikilala. Nung tawagin ng kanyang pangalan, Mary, so lumingon siya at nakilala niya ang Panginoon. Ang sabi niya ay Rabboni, na sa makatuwid baga, ang ibig sabihin ay guro. Okay, pagpalain po ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang mapagpalang salita. Makakaupo na po kayo. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Magandang gabi po sa lahat. Sa pangalan ng Panginoon, magandang gabi rin sa mga kasama natin sa Facebook Live. So, ang Diyos nawa ang siyang patuloy na gumabay at patuloy na magbukas ng mga mata ng ating pangunawa upang patuloy nating maunawaan ang mga hiwaga ng kanyang second coming at ang iba pang mga hiwaga na kanyang ipinangako. So, tandaan natin na napakahalaga na maunawaan natin yung kanyang second coming sapagkat doon magmumula yung iba pang mga hiwaga. Importante na mahayag sa atin yung mystery of God, especially yung Godhead, kasi nakasalalay doon ang iba pang mga hiwaga na nais niyang ipahayag sa atin. Mahihirapan tayong maunawaan
ang iba pang mga hiwaga kung hindi natin mauunawaan ang hiwaga ng pagkadiyos. Okay. So, part 6 po tayo ng series natin na ito. At actually, inumpisahan natin ang series na ito. Binigyan natin ito ng dun sa unang bahagi nito, yung subtitle natin, Beware and Be Aware of Him. So, kinuha natin ito dun sa tagpo ng First Exodus, na kung saan ay tipo nitong ikatlong Exodus na ito, na ating paglalakbay spiritually. So may propeta doon, may propeta ngayon, may message of deliverance, meron din ngayon, may promised land, meron din tayong lupang pangako. Spiritually speaking, walang iba kundi ang mensaheng ito. Okay. So, doon sa first Exodus, ito yung tagpo na kung saan ang Panginoon ay bumaba at nagpahayag kay Moises. Then at the same time ay kinumisyon niya si Moses. At alam nyo yung kanyang pagbaba sa time na yon ni Moses, ay mari nating sabihin na yun yung personal coming ng Panginoon kay Moises. Kasi sila lang dalawa eh. See, pagkatapos ay dinaanan din natin yung pagbaba ng Panginoon at pagpapatuloy ng kanyang paggabay sa bayang Israel nung mawala na si Moses at pumalit naman si Joshua, na nakita natin kung paanong kinausap din ng Panginoon si Joshua at kinumission siya. And then at the same time, ay talagang nakita ni Joshua ang ating Panginoon, matatandaan nyo, na dala niya, bunot yung kanyang tabak at tinanong siya ni Joshua, ikaw bagay sa amin o sa aming mga kaaway? Diba? So ang sabi ni Brother Branham, ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoon. And that is also a personal coming ng Panginoon kay Joshua. Pwede nating sabihin yun ang seventh seal ni Joshua. Ang seventh seal ni Jacob ay nung time na katagpuin din siya ng Panginoon at makipagbuno siya sa Panginoon. Natatandaan nyo? Di ba? So, kaya itong seventh seal, sabi ni Brother Branham, ito'y naipaanino na doon pa man sa Book of Genesis. So kaya hindi na ho tayo dapat mahirapan pa na unawain ito. Pero of course, alam natin, sabi ng prophet, kailangan ng supernatural element. So kailangan ng pagkilos ng Holy Spirit upang siyang magbukas ng mga mata ng ating pangunawa upang maunawaan natin itong mga hiwagang ito ng Diyos. Nakita nyo ba na nung unang unang makita ni Mary ang Panginoon, na sinabi ng Panginoon, babae, bakit ka umiiyak? Well, hindi kilala ni Mary ang Panginoon. Samantalang 3 araw lang yun na hindi sila nagkikita. Kasi nung mamatay ang Panginoon, nandun si Mary, nakita ni Mary Magdalene kung paano namatay ang Panginoon. Nasundan niyo po ako, ha? So 3 days pa lang. Pero nung makaharap niya, hindi niya namukhaan ang Panginoon. And actually, inisip niya na yun ay isang sepulturero lang or gardener. Isipin niyo yun, 3 days lang. So, subalit nung may kakaiba, nung banggitin ng Panginoon ang pangalan ni Mary, na tila baga merong tabing na nabuksan sa kanyang mga mata, na alis, na naging dahilan upang maunawaan niya o makilala niya ang ating Panginoon. So, ito'y pagpapakita lang na kahit bukas na ang mga selyo, sa huling panahon na ito, tapos na ang mga hiwaga, noon pang 1965, pero kung hindi kikilos ang Diyos o ang Espiritu ng Diyos, hindi mo mauunawaan, hindi mo makikita ng hayag ang mga hiwaga ng ating Panginoon sa huling kapanahunan na ito. Okay, part 6 po ito. Behold, I have sent an angel before thee. So alam natin na ang angel na ito ay walang iba kundi ang Panginoon. Ito yung mighty angel, ito yung kasama natin ngayon, di ba? Sapagkat saan man nagkakatipon ng 2 o 3, sabi niya, ako'y nandoon sa kanilang kalagitnaan. Okay, so at ang ating subtitle, Personal Coming and Calling. Simple lang, narinig nyo na. Pero gusto kong makinig tayo sapagkat kung ito'y narinig nyo na sa iba at narinig nyo na sa akin, ay kung walang
patuloy na paghahayag na ginagawa ang Diyos, well, hindi ko na ito pipreach. Pero ang Diyos po ay, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi siya nauubusan ng kapahayagan. And actually, unti-unti ang kanyang paghahayag ng kanyang mga hiwaga sa isang mananampalataya, sa isang predestinado. Gusto niya kasi na malunok mo, di ba? O magawa mong kainin yung kanyang ipapahayag, kasi hanggat hindi mo yan kakainin, hindi siya magdadagdag. Di ba? Okay, now. So, personal coming and calling. Alam niyo po, yung first coming ng ating Panginoon, ito po ay inihula at hindi ito sikreto. Hindi ito inihula na ito'y magiging lihim. Subalit tila baga naging lihim ito sa mga tao sa panahong iyon. So the first coming is probably the greatest of all types. So itong first coming, ito marahil ang pinakadakila sa lahat ng mga tipo. So, ito'y tumagal ng 3.5 taon. Yes, yung 33.5 years. And doon sa first coming, makikita natin na meron doong mga tao na bahagi ng first coming. Kung paanong may mga tao ring bahagi sa huling panahon na ito ng second coming. Okay, nasusundan niyo po ako. Okay. Now, doon sa first coming, merong star at Bethlehem, di ba, na sinundan yung tatlong pantas. And then, nandun si Mary, nandun ang anghel ng Panginoon, si Gabriel, di ba? Nandun si Zacarias, si Elizabeth, si John the Baptist, at nakita natin na merong sa first coming, merong tubig na ginawang alak. Nandun din si Zacchaeus, nandun din si blind Bartimaeus, at nandun din yung woman at the well, etc. So yun yung mga bahagi ng mga taong bahagi ng first coming. So ngayon, ano yung napansin nyo o nakita natin sa pagdating na iyon ng Panginoon doon sa first coming? So, yung bang coming na yon ay instant sa bawat isa? Pag sinabing instant ay pagdating niya, alam na kaagad ng mga tao na yon, sabay-sabay kaagad nilang nakilala o sabay-sabay agad nilang o nahayag sa kanila na ito na ang Panginoon? Hindi po. Di ba? Hindi. So, nung siya'y magpakita at magpahayag kay Nathaniel, iyon din ba ang coming kay Zacchaeus? Hindi. Di ba? So, when he came to Zacchaeus, hindi iyon ang coming kay blind Bartimaeus. So, when he came to blind Bartimaeus, hindi ibig sabihin ay nahayag na rin siya dun sa woman at the well. Di ba? So, hindi ibig sabihin na dumating siya ng personal at nagpahayag sa isang tao ng personal, ay hayag na siya sa lahat ng tao. Di ba? Kung siya'y nagpahayag lang doon sa woman at the well, hindi ibig sabihin nito ay hayag na rin siya kay Zacchaeus. Nung magpahayag siya kay Zacchaeus personally, hindi ibig sabihin nito ay nagpahayag na rin siya kay blind Bartimaeus. Di ba? So makikita natin ganyan doon sa first coming, ganyan din ngayon. Di ba? So, now, hindi rin ibig sabihin na nung magpahayag ang Panginoon kay Mary, sabihin natin sa woman at the well, subalit hindi pa nagpapahayag kay Zacchaeus, hindi ibig sabihin ay hindi pa siya dumating. Okay, ganito po yan. Hindi ibig sabihin na hindi pa siya personally nakakapagpahayag kay blind Bartimaeus o kaya na may kay Zacchaeus, kundi doon lang sa woman at the well, hindi ibig sabihin nun na para kay Zacchaeus at kay blind Bartimaeus, wala pa siya rito. Andito na siya. Andun na siya. Kaya lang ay hindi pa nahahayag sa kanila. Gayon din ngayon.
May mga taong personal nang pinagpahayagan ang Panginoon. Pero merong mga taong hindi pa. Pero hindi pwedeng sabihin ng mga tao na uma-attend ng mensahe at nakikinig ng mensahe, subalit hindi pa nahayag sa kanila o nagpapahayag sa kanila personally ang Panginoon, hindi nila pwedeng sabihin na wala siya rito, hindi pa siya dumarating. Di ba? Nasundan niyo po ako. Nandito na siya. So, nung magpahayag siya sa woman at the well, actually, andun na siya. Kahit hindi pa siya nagpapahayag sa ibang mga characters na predestinated that time. So, kaya nga sabi ko sa inyo, gayon din dito sa second coming, nang buksan ang ikapitong tatak, kasi yung ikapitong tatak ang nagdala sa kanya dito sa ibabaw ng lupa. Ihahayag niya ang kanyang sarili sa bawat predestinado lamang. At ito'y personal. Personal ito. Di ba? Iyan ang nangyayari sa ilalim ng hiwaga nitong seventh seal ngayon. Kapag naihayag lamang niya ang kanyang sarili sa isang predestinado, saka lamang siya dumarating sa kanya. Okay. Only when He's revealed to you, that is the coming to you. Kapag nahayag lang siya sa iyo personally, yun ang coming niya sa iyo sa huling panahon na ito. So in other words, di ba? Sana nandiyan kayo, ha? Sana nakuha niyo po, ha? So, ulitin ko po, bakit importante na magpahayag siya ng personal sa isang predestinado? Kasi hanggat hindi niya nagagawa yun, well, hindi ako nagtataka na sabihin ng taong yun na hindi pa bukas ang ikapitong tatak. Hindi ako nagtataka na sabihin ng taong yun na wala pa siya rito. Kahit andito na siya. Di ba? Nasundan niyo po ako. See? Okay. Ulitin ko po, ha. Kapag naihayag lamang niya ang kanyang sarili sa iyo, saka lamang siya dumarating sa iyo. Doon mo lang masasabi na andito na siya. Di ba? So, now, dito na-stuck ang marami. Dito nag-rely ang marami. So, nag-rely sila sa pagsasabing dumating na siya noong pang 1963. Noong February 28, 1963, and actually, nakita ko yung tanda sa kalawakan. So, dahil nakita ko, pinihit ko pa kanan, nakita ko ang Panginoon yon. Well, at narinig ko rin sa mga pangangaral na dumating na siya ang nagbukas ng mga selyo, totoo naman lahat yun. Totoo naman lahat yun. Lalo na yung siya ay pumailan lang at mag-form ng head of Christ, well, nakita yun ng buong mundo. And actually, hinayaan niya na mapicturan siya. Di ba? So, yun po ay, pwede nating tawagin, ayan ay global na bagay, na coming, di ba? Nakita yun ng marami, pero ang gustong mangyari ng Panginoon at dapat mangyari ay personal sa bawat isa. Hindi ka dapat, kaya ka lang naniniwala na nandito na siya, kasi nakita mo yung tanda sa kalawakan. Namukhaan mo siya. Di ba? So, hindi ibig sabihin nun ay personal na siyang nahayag sa iyo. Di ba? So, kung kaya mo lang sinasabi na nandito na siya, dahil doon, well, pwede rin sabihin, nung mga nakakita noon, di ba, na nandito na siya kahit na nga hindi sumisimba sa mensaheng ito. Hindi nakikinig ng mensaheng ito. Di ba? Sana na nakuha niyo po, ha? Of course, yung nangyari noong 1963, there is a global thing, but the coming is personal to every person who is called by the Lord Jesus Christ. Yung coming, subalit ang coming ay personal sa bawat tao na tinawag ng ating Panginoon. So kaya sabi ko sa inyo, alam nyo yung mystery cloud na iyon noong February 28 na nakita ng buong mundo ay tanda. Pinapakita ng Panginoon, iyon ay tanda na siya'y buhay at siya ay darating na o dumating na. Di ba? Tanda yun. Totoo yun. Di ba?
Pero kung ganun lang ang revelation mo, hindi siya nahayag sa iyo o nagpahayag sa iyo personally, well, kagaya ka rin lang ng mga taong ang kapahayagan ay dahil nakita nila. Hindi dahil personal na nagpahayag. Sana nasundan niyo po, ha? So, now, una siyang nagpahayag personally sa kanyang propeta, sapagkat ang propeta ngayon ang magpapakilala sa kanya in these last days sa mga tao. So, natatandaan nyo sa first coming, na sa first coming, una siyang nagpahayag doon sa magpapakilala sa kanya, kay John the Baptist. Di ba? During doon sa water baptism ng ating Panginoon, tandaan nyo po na kung hindi lumapit ang Panginoon kay John the Baptist, hindi niya pa kilala ang Panginoon. Hindi niya makikilala na yun ang kanyang ipapakilala. See? So, nakilala lang siya ni John the Baptist nung magbigay ng tanda ang Diyos, yung Espiritu ng Diyos sa anyo ng kalapati ay bumaba at dumapo sa ating Panginoon. So, kaya si John the Baptist, ang sabi niya, bago lumapit ang Panginoon kay John the Baptist sa tubig, ang sabi niya sa mga tao, katotohanan ay binabautismohan ko kayo sa tubig sa pagsisisi, datapwat sa kalagitnaan ninyo ay nakatayo ang isang mas lalong dakila sa akin, sapagkat siya ay nauna sa akin, at siyang sa inyo yung magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Di ba? Di ba yun ang sabi niya? Tingnan niyo ang sabi niya sa John chapter 1, verse 31. Sabi niya rito, and I knew him not. Di ba? Ito yung during the time ng baptism. At siya'y hindi ko nakikilala, but that he should be made manifest to Israel, therefore am I come baptizing water. Datapwat upang siya'y mahayag sa Israel, dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig. And John bare record saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. So nung makita ni John yung tanda, pero ito pa ang sabi niya, na sa verse 33, and I knew him not. Inulit niya muli na hindi niya siya nakikilala. But he that sent me to baptize with water, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. So, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kung hindi nakita ni John yung tanda ng Espiritu ng Diyos sa anyo ng kalapati na bumaba at dumapo sa Panginoon, hindi niya makikilala ang Panginoon. Hindi niya pa kilala. Di ba? So, at yun yung time, nung makilala na siya ni John, dahil nakita niya yung tanda, yun yung time na lumapit ang Panginoon kay John, di ba? And actually, nais pang ang hadlangan ni John kung ano yung nararapat niyang gawin. Subalit, nung sila na lang dalawa ng Panginoon doon sa tubig, habang nandun ang mga tao at nakatanaw, ay nangusap sa kanya ang Panginoon personally at sinabi sa kanya, gawin natin ito ngayon bilang pagsunod sa buong katuwiran ng Diyos, at binautismuhan siya ni John. Nasundan niyo po? Di ba? So, balikan ko yung sinabi ko sa inyo kanina. Di ba? I-connect natin dito. Only when He is revealed to you, that is the coming to you. Kapag siya lamang ay nagpahayag sa iyo, yun yung coming ng Panginoon sa iyo. Nasundan niyo po. Tingnan niyo. Hindi, nung siya'y magpahayag doon sa woman at the well, na siya ang Misaya, doon lang siya nakilala nung woman at the well na siya ang Misaya. Yung woman at the well, di ba sinasabi niya, alam niya na kapag meron siyang revelation na kapag dumating ang Misaya, ganito ang gagawin. Sana nasusundan niyo. Okay, punta tayo kay Zacchaeus. Saglit lang.
Punta tayo kay Zacchaeus. Si Brother Branham, sa ilan sa mga mensahe niya, nagkwento siya ng tungkol kay Zacchaeus. Nang sabi niya, ang unang nakakilala sa Panginoon ay ang asawa ni Zacchaeus. Kung di ako nagkakamali, ang pangalan ng asawa niya, Rebecca. I'm not sure. So na kinukumbunsi, kinakausap ni Rebecca si Zacchaeus, sinasabi ni Rebecca kung ano yung, o nung asawa niya, hindi ako sure sa pangalan, sinasabi nung asawa ni Zacchaeus, kay Zacchaeus, kinukwento sa kanya kung ano yung ginawa ng Panginoon, kung ano yung mga tanda na ginawa ng Panginoon, pero baliwala kay Zacchaeus. Wala siyang nakikitang sign kay Zacchaeus na tatanggapin niya ang Panginoon or parang ini-ignore lang niya. So hindi siya naniniwala na dumating na ang Misaya, pero doon sa kanyang asawa, naniniwala siya kasi nagpahayag na ang Panginoon doon. Di ba? So dahil hindi pa siya hayag kay Zacchaeus, ulitin ko, hindi ibig sabihin nito ay hindi pa siya dumating that time. Kagaya din ngayon, kung hindi pa siya hayag sa iyo, subalit hayag na sa akin dumating na siya, hindi ako nagtatakang sabihin mong hindi pa siya nadating. Di ba? Ganon kahalaga yung personal na coming ng Panginoon. Okay. So, now, itong nangyari sa tagpo ay John the Baptist, nakatayo siya doon sa may Ilog Jordan. So, nakakita siya ng isang tanda mula sa langit. So, yung tandang iyon ang nag-vindicate doon sa salita ng Diyos. Kasi kinausap siya ng Diyos, hindi na lang nakalagay sa Bible, si John ay dinala ng Espiritu ng Diyos doon sa wilderness at doon ay pinagpahayagan siya ng tungkol sa pagdating ng Misaya, maging ng tanda. Nasundan niyo po ako? Magiging tanda kung paano niya mare-recognize na ito ang Misaya. So kaya nung makita niya yung tanda ni John, so binindikan ng tanda kung ano yung inihayag sa kanya ng banal na Espiritu doon sa wilderness. Di ba? Okay now. So, wala akong resibo doon na ganun ang sinabi ng banal na Espiritu kay John sa wilderness. Di ba? Kasi hindi na sinulat sa Bible. Pero, paano malalaman ni John na yun ay ang Espiritu ng Diyos at yun ang magiging tanda kung walang sinabi sa kanya ang Panginoon doon sa ilang o ang Espiritu ng Diyos? Nandiyan kayo? Now, so, nung mabindi ka, yung salita, dahil nakita ni John yung Espiritu ng Diyos na dumapo sa salita na nagkatawan tao, doon yung time na sinabi ni John, "Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world." Then ang Panginoon ay sumama sa kanya sa tubig at ang sabi ni Brother Branham, that's the time that God and His prophet becoming one. Nasundan niyo po? See? Maaaring iniisip ng mga tao that time ay kung ano lang yung script na ginagawa ni John. See? Maaaring ganun. Isipin niyo yun na maraming mga iskriba, mga pariseo, mga saduseo na nandun. And actually, tinanong nga si John di ba? Sino ka? Sabihin mo sa amin kung sino ka upang mai-report namin doon sa nagsugo sa amin kung sino ka. Ikaw ba ang Misaya? Di ba? Ikaw ba ang Kristo? Sabi ni John, hindi. Hindi ako. Ako'y ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Di ba kaya importanteng makilala mo ang sarili mo, kung sino ka at kung anong scripture ang nilalakaran mo, kasi hindi mawawala ng tao magtatanong sa iyo kung sino ka at ba't mo ginagawa yan. At besides that, ay hindi magagawang may pakilala ni John ang Misaya malibang makilala niya muna ang kanyang sarili batay sa kasulatan. Di ba? Okay now. So, maaaring ang iniisip ng mga taong nandun ay isang gumagawa lang si John ng isang drama na babautismuhan niya yung Misaya. Now, tingnan nyo kahit si John ay hindi siya marahil makapaniwala na yung taong mas dakila sa kanya, kasi kilala ni John kung sino ang Misaya. Di ba? Hindi marahil siya makapaniwala na babautismuhan niya sa tubig yung taong nauna sa kanya at mas dakila sa kanya. Naintindihan niyo po ako?
Pero sinabihan siya ng Panginoon na gawin natin ito bilang pagsunod sa katuwiran ng Diyos. So ginawa ni John yon dahil sinabi ng Panginoon. Naiintindihan niyo po ako? Na sabi ko nga sa inyo, marahil sa tao. Marahil sa tao o inisip ng mga tao that time ay kung ano lang yon. Now, alam nyo, si Brother Branham, minsan binasa ko na sa inyo ito, na ang sabi ni Brother Branham ay maaaring inaakala ninyo na ito'y ako lang, na sinusubukan ko lang sabihin ito, na ang mensaheng ito ay tungkol sa aking sarili, na parang mensahe ko ito na inihahatid ko sa mga tao. Natatandaan niyo yun ang sinabi ng prophet sa message na The Anointed Ones at the end time. Maaaring iniisip niyo ngayon, sabi niya, na sinisikap ko lamang gawin ito, ihatid sa inyo ang mensaheng ito na mula sa aking sarili. Sabi niya, wala akong kinalaman dito, kahit katiting, kundi ako isang tinig lang. Tandaan niyo yun, naalala niyo pa yun? I was only a voice that he used to say it. So it wasn't what I knew, it's what I just surrendered myself to, that he spoke through. It isn't me, it wasn't the seventh angel. Kasi I believe kaya ito sinabi ng prophet ay, well, meron siyang discernment na marahil may mga taong ganun ang nag-iisip. Ganun ang iniisip pala. Di ba? So, kaya ang sabi niya, hindi ako ito, hindi ito ang ikapitong anghel, ito ay ang paghahayag o manifestation ng anak ng tao. Walang iba kundi ng ating Panginoon. See? Okay now. Balikan ko muli. Kapag naihayag lang ng Panginoon ang kanyang sarili sa iyo ng personal, saka mo lang masasabi talaga na dumating na siya. Dumating na nga siya. Di ba? Kasi nagpahayag na sa iyo personal. Di ba? Di ba minsan ay may ganong may iniintay tayo na dadating na importanteng tao, di ba? Pero hindi mo nakita ng dumating personal, pero may nagsabi sa iyo na dumating na siya, andyan na siya. Di ba minsan sasabihin natin, sigurado ka, baka naman binibiro mo lang ako. Di ba ganyan tayo? Pero pag nakita na natin siya, well, ito na nga. Di ba? So, gayon din dito. Di ba? Okay now. So, ulitin ko po, only when He is revealed to you is the coming to you. Yan yung coming sa iyo. Kaya, napakahalaga ng revelation. Napaka-importante nito sa isang mananampalataya sa huling panahon na ito. Iyan pala ang dahilan kung bakit sabi ni Brother Branham, the importance of revelation by the Spirit to a true believer can never be overemphasized. See, yun daw kahalagahan ng kapahayagan ng Espiritu ng Diyos sa isang tunay na mananampalataya ay hindi mo maaaring i-overemphasize. Baliwalain ba? Oh. Revelation means more to you than perhaps you realize. Ito daw kapahayagan ay nangangahulugan ng higit pa kaysa iniisip mo. It is tremendously important to the church. Ito daw ay lubhang kailangan o napakahalaga sa iglesia. Revelation. Okay. Now, tingnan nyo. Tuloy natin yon. Sabi niya rito, how did Abel know what to do in order to offer a proper sacrifice to God? Paano daw nalaman ni Abel ang tamang gagawin upang siya ay makapag-offer, makapag-alay ng tamang alay sa Diyos? Paano nga? Walang Bible nun. Wala. By revelation. By faith, sabi niya rito, he received the revelation of the blood. Sa pamamagitan daw ng pananampalataya, ay tumanggap siya ng kapahayagan na dugo. Cain didn't get such a revelation. Even though he had a commandment,
So si Cain ay wala daw na gayong kapahayagan kay Abel kahit na nga meron din siyang commandment. Kung ano yung utos, kung ano yung narinig ni Abel na dapat niyang gawin, gayon din yung narinig ni Cain. So alam nila na dapat silang mag-alay sa Diyos, mag-sacrifice. Kasi marahil na ituro yun sa kanila ni Adam at saka ni Eve. Di ba? O nakikita nila kay Adam at kay Eve na sila'y nagsasacrifice sa Diyos. So at alam nila na yun ay utos ng Diyos. So pareho silang may commandment, pero yung isa'y may revelation, dahil sa pananampalataya, yung isa'y walang revelation kasi walang pananampalataya. Di ba? So, ang sabi dito, it was a revelation from God that made the difference and gave Abel eternal life. So, revelation daw na mula sa Diyos ang gumawa ng kaibahan na siyang naging dahilan kung bakit si Abel ay tumanggap ng eternal life at si Cain ay hindi. Revelation. Diba? Ganyan kahalaga ang revelation. Kaya nga, yung kanyang second coming ngayon, personal revelation. Diba? Now you might take what the pastor says or what the seminary teaches, and though it might be taught to you with eloquence, maaari daw na kuhanin mo ang sinabi ng pastor o ng tinuro ng seminaryo o sabi niya dito, o kahit na nga ito'y naituro sa iyo ng talagang napakalinaw at napakaganda na. But ang sabi niya rito, until God reveals to you that Jesus is the Christ and that it is the blood that cleanses you and that God is your Savior, you will never have eternal life. It is the spiritual revelation that does it. Nasundan niyo po. Okay. Now, alam niyo, kapag ikaw ay, yung sinasabi ko sa inyo sa mga previous na topic natin, na, okay, hindi tayo lang dito. Di ba? Hindi yung ministro lang na tumatayo rito, kundi narito ang anghel ng Panginoon. Okay. Now, so, sinasabi ko yan kasi bumaba siya, dala itong mensaheng ito, kasi ito yung message of our deliverance. Ito yung magliligtas sa atin sa madumi o magulong sanlibutan ito, sa masamang sanlibutan ito. Sa sanlibutan ito na ang Diyos ay si Satanas, ang mensaheng ito. Kaya hindi natin ito baliwalain, hindi natin ito dapat, tawag dito, hindi binibigyan ng importansya. So, kasi kapag lumampas ito sa iyo, hindi mo na ito makukuha. Pagkatapos, yung panahon na, ang dulo nito, yung body change, tapos na. Wala nang Gentile pa na maliligtas, yun ang sabi sa atin, kinakailangan mo ng dumaan ng judgment. Kailangan na. Alam niyo yung mga righteous at mga foolish virgins, doon yun magkakaroon ng eternal life sa judgment. Ang may eternal life nga lang ngayon ay ang bride, ang mga predestinated. Nasundan niyo po ako. Di ba? Okay, kaya ganun kahalaga na hindi mo dapat palampasin ang mensaheng ito kasi ito ay ang araw na kung saan ay binisita ka ng Diyos. Ito yung araw na binisita ka ng Diyos kasi may gusto niyang ipahayag ang kanyang sarili sa iyo kasi gusto kanyang itakas sa masama at magulong sanlibutan ito. Ba't ko po sinabi yan? Matatandaan nyo nung katagpuin niya si Zacchaeus. Di ba, sinabi niya kay Zacchaeus, bumaba ka dyan.
at ako'y patungo sa iyong tahanan ngayon din. At si Zacchaeus ay bumaba na nagmamadali at may galak at tinanggap niya ang ating Panginoon ng may kagalakan sa kanyang tahanan. So na habang ang Panginoon ay nandoon sa loob ng tahanan ni Zacchaeus, yung mga taong relihiyoso ay nangagbulong-bulungan na ang taong ito ay nakikisama sa makasalanan at maniningil ng buwis. Pero tingnan nyo kung ano yung sinabi niya kay Zacchaeus nung siya'y pumasok sa tahanan ni Zacchaeus. Well, na siyang naging dahilan para mapatunayan ni Zacchaeus na siyang Misaya at dumating na yung Misaya. Sabi ng Panginoon, and Jesus said unto him, this day is salvation come to this house. Sa araw na ito ay dumating ang kaligtasan or pagliligtas sa bahay na ito kasi siya yung Savior. Di ba? So, for so much as he also is a son of Abraham. Sapagkat siya rin naman ay isang anak ni Abraham. Kita nyo ha, yung revelation, ni-reveal ng Panginoon kay Zacchaeus kung sino siya. Na siya'y binhi ni Abraham. Tunay na binhi ni Abraham. Kasi lahat sila noon nagkiklaim binhi sila ni Abraham. Pero may mga tunay na binhi si Abraham. Marami ngayon ang nagkiklaim na sila'y binhi ni Branham. Halos lahat ng nagsasabi na bautismohan lang sa pangalan ng Panginoon dahil sa mensaheng ito, well, sinasabi nila, binhi sila ni Branham. Pero may mga tunay na binhi si Brother Branham sa pananampalataya. Di ba? Yan ay ang mga tunay na at predestinado na mga bride sa huling kapanahunan ito. Okay, nasundan niyo po ako. Now, okay. So, minsan binanggit ko na sa inyo ito na si Brother Branham ay ang propetang sinugo ng Diyos sa panahon na ito na may iba't ibang bahagi ang kanyang ministry. Okay. Sa isang mensahe, sa isang bahagi ng mensahe, makikita mo na siya ay ang seventh angel messenger ng Laodicea. Minsan ay, gusto kong pansin nyo ito ha, siya si Eliezer, tinatawag si Rebecca na tipo ng bride in these last days. Sa isang bahagi ng mensahe ay nihayag niya ang kanyang sarili bilang a son of man revealing the son of man. Di ba? Depende ito kung sino ka habang binabasa mo ang mensahe. Naintindihan niyo po ako? Depende ito kung sino ka habang binabasa mo ang mensahe. Sapagkat kapag nagbabasa ka ng mensahe, nagkakaroon ka ng iba't ibang karanasan. Depende yan sa mensaheng nabasa mo. O, di ba? Si Brother Branham, siya ang Elijah sa huling panahon na ito. Kaya kapag binasa, alam natin yan. Di ba? Kaya kapag binasa mo, o narinig mo ang mensaheng ito, at namuhi ka sa kanya, at sinasabi mo, galit ako sa taong ito, hindi ko kayang tayuan yung sinasabi niya, palagi kasi siyang nagpipreach ng laban sa akin. Well, binabasa mo ito na parang ikaw si Jezebel. Ganyan si Jezebel sa time di ba? Ni Elijah. Di ba? Actually, maraming mga tao ang nagalit sa propeta dahil sa pangangaral niya ng mensahe. Well, yung espiritu na kay Jezebel ay hindi pa yun namamatay. Di ba? So, kaya naman ay hindi ko siya gusto kasi every time na magpa-prophecy siya laban sa akin, well, binabasa mo ito na para kang si Ahab. Si Haring Ahab. Di ba yan ang sabi ni Haring Ahab? Meron pang isa. Pero hindi ko siya isinama kasi lagi na lang siyang humuhula ng laban sa akin. Di ba? Naiintindihan niyo po ako. Di ba? Lagi niya akong pinipersecute. Pero kung bride ka, well, si Eliezer sa sayo. Di ba? Ganyan ang dating niya sa'yo. Kung bride ka. Kung binabasa mo ang mensahe na ikaw ay naniniwala, bilang ikaw ay bride, well, siya para sa'yo ay si Eliezer. Tinatawag ka. Kasi bride ka. Naiintindihan niyo po ako? Okay, now.
Alam nyo, kung may mystery, itong second coming, may mystery din ang first coming, of course. Di ba? Okay, now. Mas familiar lang tayo sa mga hiwaga ng second coming, but actually, ang first coming, meron ding mystery. Okay. Ang mystery ng first coming ay hindi actually yung paraan ng kanyang pagdating. Ulitin ko po. Ang mystery ng first coming ay hindi actually yung way ng kanyang pagdating. Ipinanganak siya ng isang berhen? Hindi, kasi nakahula yan. A virgin shall conceive, di ba? And she shall bring forth a son, and the government was upon his shoulder. Di ba? Isaiah. Well, hindi mystery. Ulitin ko po, hindi mystery yung kanyang pagdating dahil inihula yun na ganun yung pagdating niya. Ipapanganak siya ng isang babaeng birhen. Di ba? So, gayon pa man, naging mystery pa rin ito sa maraming tao that time. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga tao that time na naghihintay sa kanya, ay may kanya-kanyang idea ng tungkol sa kanyang pagdating. Di ba? Na para sa kanila, darating siya ng ganito, para sa iba, darating siya ng ganito. Kaya nung dumating siya ng hindi ayon sa kanilang idea, kundi ayon sa kasulatan, di ba? O hindi nila natanggap na siya ang Messiah. Okay, now, tingnan natin ang revelation na meron yung mga Hudyo at maging yung ibang mga tao, mga Romano at ang mga Grego tungkol sa pagdating ng Messiah that time. Okay, now. Ang sabi ng prophet sa mensaheng, the world is falling apart. Sabi niya, now notice, the Romans in that day, yung mga Romano, were looking for a Messiah, a politician. Sipin nyo, ang inaabangan ng mga Romano na darating ng Messiah, isa siyang politiko. Pambira. Kaya pala ngayon, makikita mo yung espiritong yan eh. Makikita mo. Diba? They wanted somebody to come down from Jupiter or someone to come down with a chariot of fire and a sun behind his head and he draw the chariots across the sky. Yun daw ganun ang revelation ng mga Romans. Well, the Greeks, yung mga Grego daw, wanted that kind of a Messiah to come and tell them just exactly the kind of a strategy that they could use to beat the Romans down. So ito daw namang mga Grego ay yung Messiah na gusto nila ay yung Messiah na magtuturo sa kanila ng strategy kung paano nila tatalunin ang mga Romano. Di ba? Well, ito naman sa mga Jews. And the Jews, they were looking for a general, someone that was coming with a rod of iron in his hand, and a lion of the tribe of Judah, and he was going to rule all nations, and ran Rome out into the river and drowned them, and Israel was going to take over. So yun daw naman ang revelation ng mga Hudyo tungkol sa yun ang ine-expect nila. Ganito ang Messiah pag dumating siya, isa siyang general, at darating siya na may a rod of iron in his hand, mula sa leon ng angkan ni Huda, at siya ang maghahari sa lahat ng bansa. At kanyang itataboy ang mga Romano at kanyang lulunudin sa ilog, at ang Israel ang mag-take over dito sa mundo. Pero hindi siya dumating ayon sa. Di ba? That's the reason when he come, exactly the way the scripture said he would come, but they was looking for him in a different way. So yun yung revelation na meron sila, kaya hindi nila
natanggap ang Messiah that time nung siya'y dumating at siya'y may magpahayag. So, but He came the way the Scripture said He would come. See, dumating siya in humility. He hides Himself in simplicity, revealing Himself in simplicity. Di ba? Okay. O, ulitin ko po ha. Ang mystery ng first coming ay hindi yung paraan ng kanyang pagdating. Na siya ipinanganak ng isang babaeng wala pang nakikilalang sinumang lalaki. Pinanganak siya sa sabsaban, hindi sa magandang ospital. Di ba? Hindi yun ang mystery. Actually, nakahula yun na ganun. Ganun talaga. Maging yung pagdating niya, nakahula, ganun yung pagdating niya. Kaya hindi yun mystery. Ang mystery ng kanyang first coming ay ang kanyang kamatayan. Yun yung bahagi na hindi inihayag. Yung kanyang kamatayan. See, that's the mystery of His first coming. He came to die. He came to die. Dumating siya para mamatay. Yun yung 7 thunders of His coming. Kung merong 7 thunders dito, di ba? Unknown language. Di ba? Kung meron dito, yun yung unknown language or yun yung 7 thunders ng first coming. Yung kanyang kamatayan, unknown yun. Unknown yun. And actually, kaya tingnan nyo ha, nung siya'y nasa Calvary, nung siya'y nakapako sa krus, ay sinasabi ng mga tao, kung ikaw nga ang Messiah, bumaba ka dyan at iligtas mo yung sarili. Well, hindi sila maniwala na yung Messiah ay hayaan niya ang kanyang sarili na ganon. Di ba? So kasi nalalaman namin na may kakayanan ka na bumaba dyan. Di ba? So hindi sila naniniwala na ang Messiah ay mamamatay. Na ganon. Kasi ang hula ay, He is the everlasting Father, the mighty God. Naintindihan, di ba? Yun ang prophecy. So hindi sila makapaniwala na mamamatay siya ng ganon. So at alam nila na may kakayanan ang Panginoon na iligtas ang kanyang sarili. Pero alam nyo na talagang niloob niya na pumaroon sa Calvary. Kasi kalooban ng Ama yun. Kaya nung bumaba siya sa Mount of Transfiguration, kung titingnan nyo yung scripture ay pinanatili niya ang kanyang muka sa Jerusalem. Kasi patungo siya doon. Kasi yun yung last part ng kanyang ministry. Uulitin ko po ha, na ang mystery ng first coming ay ang kanyang kamatayan. Ito yung mangyayari sa kanya na unknown. He came to die. Di ba? So, kaya tingnan nyo ang sabi ng prophet. The Spirit left Him in the Garden of Gethsemane. He had to die a man. He went there with you in Him. Pumunta raw siya doon sa Gethsemane, pumunta siya sa Calvary, na tayo daw ay nasa Kanya. See, God had never separated the bride from the groom yet. Totoo yun. Hindi pa tayo nahihiwalay sa Kanya that time. So when God looked down upon the body of Christ, He saw both male and female. Siya at ako, ikaw. Di ba? It was all redeemed in that one body. Yun yung mystery ng first coming niya. Di ba? Yung kanyang death. Kaya tinayo yung mga tao, kahit yung mga believers, hindi makapaniwala. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Di ba? Ay kung hayag yon na dapat mangyari yon, di sila magtataka. Di ba? Okay now. So, sabi dito, it was all redeemed in that one body. They are one, same word, the same word spoke of the groom, speaks of the bride. Well, sabi dito, how can the bride come and fail to manifest everything was promised of Him? So kung ikaw ay tayo nasa Kanya, di ba? At nung tayo nasa Kanya, tinupad niya ang lahat ng layunin niya. Di ba? Hindi ako naparito upang sirain ng mga propeta at ang kautusan. Well, nandun ka di ba? Nung sinabi niya yon, nandun tayo nung sinabi niya yon. Nasa Kanya tayo nung, ang tawag dito, gawin niya yon. Isa katuparan niya yon. Naintindihan niyo po ako? Nasa Kanya tayo.
Well, bahagi tayo niya. Naintindihan niyo po? Kaya, nung hiwalay tayo sa Kanya, kung nandun ka sa Kanya, well, hindi ka mabibigo na i-manifest kung ano yung layunin mo dito. Kasi yung bahagi mo, ginanap na. Walang iba kundi ang Panginoon. Naintindihan niyo po ako? Okay. Tingnan niyo po yung kanyang descending o pagbaba. Well, excuse me. Tipo ito ng, tingnan nyo. Di ba nung bumaba siya, tapos pumailan lang siya, dinisplay niya ang kanyang sarili between heaven and earth. Between two dimensions. Tipo yun nung siya'y nasa Calvary. Di ba? Tipo yun nung siya'y nasa Calvary, nakabitin siya sa pagitan ng langit at lupa sa Calvary. So, at ano yun, siya'y ang salitang nahayag at inihayag sa buong sanlibutan. Siya'y ang salitang nahayag at salitang inihayag sa buong sanlibutan. Okay. Kagaya din ng mystery cloud kanina, di ba? Sabi ko sa inyo, well, hinayaan niyang mapicturean siya para mahayag siya sa buong sanlibutan. In these last days. Di ba? Pero merong personal na revelation na ginawa siya at ginagawa siya sa mga predestinated bride, kagaya din ang ginawa niya na kanyang first coming after ng kanyang resurrection. Di ba? Nakita nyo? Okay, now. So, at ang sabi ng Panginoon, tingnan nyo, nilayon niya, o niloob siguro, niloob niya talaga na pumunta ng Calvary. At gawin sa kanya yon na ang mga tao ngayon nahihiwagaan. Even yung mga believers, yung mga followers niya, ba't nangyari ito? Ba't kailangan mangyari ito? Di ba? Minsan may mga ganong ano tayo eh. Yung hindi natin nakalain, pero kung kalooban ng Diyos, wala tayong magagawa. Di ba? Okay, now. So, andun siya, hinayaan niya na siya'y walang saplot, na nakabitin doon sa Calvary between heaven and earth, between two dimensions. Kalooban niya yon, niloob niya yon, dahil ang sabi niya, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Kailangang mangyari ito, na ako'y maitaas, dahil kapag ako'y naitaas, ay dadalahin ko ang lahat ng mga tao sa akin. Di ba? So kung hindi siya maitaas, so walang tatawag sa atin patungo sa kanya ngayon. Actually, walang mensahe ngayon. Di ba? Okay, now. So, nakabitin siya sa pagitan ng dalawang dimension, sa tagpong iyon, dahil tinanggihan siya, hindi siya kinilala ng sanlibutan. Di ba? Okay. Pumailan lang itong 7 angels? Okay. When he was rejected, di ba? When he was rejected by the denominations. When he was rejected. Naintindihan niyo po ako? By the denominations. So kaya, makita natin doon, tingnan niyo ha. He was rejected, the first coming. Nandun siya, nakabitin siya sa krus because he was rejected. And actually, tinutuya siya ng mga tao. Now, tingnan niyo nung pumailan lang itong siya in these last days. O anong sabi ng mga unbelievers? Well, may nagpalipad ng rocket. Di ba? Nag-form ng head of Christ yung rocket. Galing ng piloto, no? Kita niyo yung espiritu na yun. Di ba? Until now. Di ba? So, pero ang sabi ng kanyang propeta, ang Panginoon yon na nasa taas. Ang sabi ng elect, ang Panginoon yon. Di ba? Ang sabi ng mga hindi elect, well, nagpalipad lang ng prophet. Ang sabi naintindihan niyo po ako? See? So, makita natin na, sabi ko sa inyo, ang mystery ng first coming ay yung kanyang death. Kasi nung mangyari yon, maging yung mga elect that time, ay they were unsure. Parang hindi sila, parang nagkaroon ng, ito kaya talaga ang Messiah?
Di ba? Okay, kasi tingnan natin ha. Mababasa rin kasi sa propesiya yung tungkol sa kanyang paghahari with a rod of iron. Di ba? Pero sa millennium yun eh. Sa millennium yun eh. O iniisip nila na yun ay sa first coming. Di ba? Kaya nung, di ba? Kaya nung dumating siya at nangyari sa kanya yon, kaya tingnan niyo yung dalawang alagad na patungo ng Emmaus. Anong sabi nila sa Panginoon? Na inaasahan namin na siya ang magliligtas sa Israel kasi siya ang, yun yung expectation nila. Kaya sila ay talagang nanlumo dahil hindi nila inaasahan yon. Kaya nga, mystery yung kanyang kamatayan. See, kaya ang sabi ng mga, how can this be? Paano nangyari ito? At yung mga elect that time ay natatakot. Di ba? Maraming mga tao doon, pero hindi sila anong tawag dito? Hindi sila nagpapahalata na sila'y mga mananampalataya ng ating Panginoon. See? Medyo siguro nagkukumplay, Diyos ko, ba't nangyari ito? Ba't mo pa? Diba? Si Apostol Pedro ay, hindi ko nakikilala yan. Sumpaman, hindi ko siya nakikilala. Di ba? Hanggang sa nung mamatay siya, ay marami ang mga naguguluhan at marami. So habang nagkakagulo silang gayon, dahil isang hiwaga yun, ang hindi nila alam, ang Panginoon ay bumaba na doon sa anong tawag dito, kalaliman, at kinuha niya ang susi ng kamatayan. Naintindihan niyo po ako? At siya yun, di ba? Habang nangyayari yun, kita niyo nga, mystery dito sa itaas, pero doon sa babay may hiwaga siyang ginagawa. Naintindihan niyo po ako? Yun yung mystery ng first coming. See? Ang iglesia at that time ay dumanas ng matinding kalituhan. Sabihin din natin kaguluhan. At nagtatanong sila, bakit nangyari ito? Paanong nangyari ito? Anong nangyayari? See? Habang ang Panginoon sa pagkakataong iyon ay bumaba doon sa kalaliman at kinuha niya ang susi ng kamatayan kay Satanas. Pagkatapos ay umakyat siya kung saan nandun ang mga banal ng lumang tipan para sa isang pagkabuhay na muli. Maging yung kanyang resurrection is a total mystery. Di ba? Tingnan nyo pinalaya niya ang mga bihag sa pamamagitan ng pagbihag sa pagkabihag. Di ba? Di ba yun ang sabi? He led captive. Ano yung sabi? He would take captivity captive. Di ba? Pinalaya niya yung mga bihag sa pamamagitan ng pagbihag doon sa pagkabihag mismo. So kaya, yung mga banal na lumang tipan, nung makita siya doon, ay sinabi nila, di ba? That's him. That's him. Yan na yung may pinangaral ng mga propeta. Yan na yung mga pinangaral ng mga propeta. So, at sabi ko nga sa inyo, maging yung pagkabuhay na mag-uli niya, unknown language. Unknown language. Kasi yung dalawang alagad, habang kausap niya, ano yung pinag-uusapan nyo, di ba? Sabi niya, ikaw baga naman ay bago lamang dito na hindi mo alam ang nangyari. Na sa Jesus na inaasahan namin na magliligtas sa Israel sapagkat siya ang hari ng Israel ay siya'y pinatay at siya'y, di ba? Bukod, then pagkatapos yung mga kasamahan namin babae pumunta sa kanyang libingan at sinasabi nila na sa isang pangitain nakakita raw sila ng mga anghel. At bukod dito ay, ito ang ikatlong araw, mula nang siya'y mamatay. Well, makita natin na talagang lumbay na lumbay at para bang hindi makapaniwala yung dalawang alagad. See? So, sinasabi nila na wala doon ang Panginoon. Maging di ba? Yun nga, yung babae, si Mary Magdalene, at maging yung mga babae na nakasalubong ng Panginoon, sinasabi siya ay nabuhay na maguli. Yan ang sabi sa amin. Kaya lang, wala kaming quotation na magsasabi na siya ay nabuhay na maguli. Wala talagang quotation eh. Di ba? Di ba? Minsan ganyan eh. Narito siya. Pero, well, nasa na yung patunay? Nasa na yung resibo na he is here? Di ba? Yan yung mga tao na, well, kung nandito man sila sa mensahe, ay hindi pa nagpapahayag sa kanila personal ang Panginoon. Kaya marahil ang sabi ng dalawa, hindi namin alam kung kanino kami maniniwala.
See? Kasi walang coach na susupport na siya'y nabuhay na maguli. Well, kagaya din ngayon, ang sabi ng iba, bukas na ang kapitong selyo. Ang sabi ng iba, hindi pa. Pero pareha silang nagsasabi na sila ay anti-message believer. Kaya naguguluhan kami. Parang ganun sa time na yun. Di ba? Sabi na buhay siya. Well, pumunta doon, wala nga daw siya sa libingan. Di ba? May nakita daw silang dalawang lalaki. Pero, well, sino bang paniniwalaan natin? Di ba? Parang ngayon yan. Di ba? But, on the first day, at the rising of the sun, after the day of Sabbath, in the bride age, well, nagpahayag siya. See? Kaya ngayon, tingnan nyo ha, dami pa rin hindi naniniwala sa bride age. Ay sinabi ng prophet, ang bride age, wala na tayo sa Pentecostal, wala na tayo sa Laodicea, may bride age. Di ba? So, doon sa pagsikat ng araw, sa ikawalong araw, 8 is back to original, the mighty angel descends from heaven with a shout, a voice, and a trump, di ba? Bumaba siya. So katulad, sabi ko nga sa inyo, tipo ng seventh seal, yung pagkabuhay niya na maguli on the first day. Di ba? Nung pagkabuhay na maguli. So at yung elected woman ay nakita siya. Di ba? Si Mary Magdalene, yung binasa natin kanina. Di ba? At alam mo nung una, hindi pa rin niya kilala. Kaharap na niya. Parang tayo, noong pasimula, o marahil ang iba sa atin ngayon, hindi pa siya hayag personally sa kanila. Pero alam nila na may pangakong second coming. So kaya makikita natin ang sabi ni Mary Magdalene. Di ba sabi sa kanya ng Panginoon, bakit ka umiiyak? Well, sabi ay nawawala ang aming Panginoon. Sabi niya, nakalibing siya dito. Wala siya. Sabihin mo sa akin kung saan mo siya dinala upang mapuntahan ko siya at makuhanin ko siya. Di ba? And then, lumingon siya sa likod. At tinawag ang kanyang pangalan Mary. Paglingon niya ay, sinabi niya, Rabboni, dakilang guro. Yun yung tamang posisyon na dapat ma-experience ng bride. Yung makilala mo kung sino ka. Tinawag siya Mary, di ba? At ang makilala kaniya, di ba? Dahil tinawag ang iyong pangalan. Kung hindi kanya kilala, hindi kanya tatawagin. Di ba? Di ba? Hindi mo tatawagin ng isang tao na hindi mo kilala. Kaya si Mary tinawag ng Panginoon, kilala niya si Mary. Kaya ka tinawag, kilala ka niya before the foundation of the world. Di ba? So, yun yung tamang posisyon na dapat maabot ng bride. Yun bang makilala mo yung sarili? Lumingon siya kasi kilala niya si Mary siya. Kilala siya ng Panginoon kasi tinawag siya ng Panginoon. Di ba? At kilala niya yung tumawag sa kanya. Rabboni, naintindihan niyo po? Di ba? Dapat makilala mo kung sino ka. Dapat mahayag sa iyo, nakilala ka ng Panginoon sa pamagitan ng pagtawag sa iyong pangalan. Dapat makilala mo siya na siyang tumatawag sa iyo o tumawag sa iyo. Di ba? So, yan yung mensahe natin. Yan yung personal na revelation na ginagawa niya sa isang bride. Di ba? Naintindihan? Alam niyo ba na ang mensaheng ito ang magpapakilala ng tunay na ikaw, kung sino ikaw? Kung saan tayo nanggaling at saan tayo patungo at nasaan tayo ngayon? Ang mensahe lang. Ang mensahe lang. Naintindihan niyo po? Nung sabihin ng Diyos kay Job, nasaan ka Job when I laid the foundation of the world? Nang ang mga anak na lalaki at babae ng Diyos ay nagsisigaw, nag-aawitan at nagpupuri sa Diyos, God is revealing to Job his origin. Nung sabihin ng Diyos kay Job na man that is born of a woman is of few days and full of trouble, ano yon? God is revealing to Job his earthly journey. Nung sabihin ng Diyos kay Job na kahit na ang aking laman ay kainin ng mga worm na ito, yet in my flesh I will see God.
God is revealing to Job his destiny. Di ba? Oh, so ganun din tayo. Yan ang yugto ng ating, sabi nga, paglalakbay. We came from Him. Di ba? Came into time dimension to test, di ba? Upang subukin, upang i-mold. Kasi dumating tayo may problema. Di ba? Upang i-mold into His character. He is now shaping our character into His character. Di ba? Hinuhubog niya yung ating character patungo sa kanyang character. Then we will go back to Him. Praise the Lord. Di ba? So, nasa na ako? Okay. Elect lang. Only the elect ang siyang makaka-recognize ng mga hiwagang ito in these last days. Nakita natin sa first coming. Sabi ko nga kanina sa inyo, the first coming was probably the greatest types of all. Kasi tingnan nyo yung tatlong bahagi ng mystery ng first coming, ng death ng Panginoon. Nung bago siya namatay, mystery na yung lahat ng mga nangyayari. Mystery yun sa mga believers, sa mga tao, especially sa mga believers. And then, nung siya'y mamatay, habang anong tawag dito, nasa kalituhan pa rin yung mga tao, well, mystery sa kanila yung ginagawa ng Panginoon doon nung bumaba siya sa kalaliman at kuhan. Mystery, di ba? Total mystery. At maging yung kanyang resurrection is a total mystery. Di ba? Well, actually, tingnan mo yung mga outsiders na walang alam at walang naging pakialam sa lahat ng nangyari. Kahit nga yung mga Pariseo at saka yung mga religious na mga Hudyos that time, well, nung mabuhay na maguli ang Panginoon, nung magpahayag siya sa mga elect, isa-isa, di ba nagpahayag siya kay Mary Magdalene. Nagpakita siya sa mga babae na patungo doon sa libingan, dapat sinalubong at naintindihan niyo po? Nagpahayag siya sa mga alagad. Naalala ko yung meeting namin kahapon, di ba? Tungkol sa glorified body ng Panginoon. Kung kakain daw ba ng natural na pagkain. Ang Panginoon, ng glorified body na siya, kumain siya ng, di ba humingi siya ng tinapay? Kumain siya ng tinapay. Naalala ko yung tanong, paano yung tinapay ba? Glorified yun? Yung kinain niya? O natural? Natural yun, pero siyempre dahil kinain mo, glorified body ka, magiging glorified yun. Kasi pagkatapos niyang kumain, tumagos siya sa pader. Kung hindi na-glorified yung kinain niya, may iwan yun sa pader. Di ba? Kasi hindi tatagos yung natural sa isang, di ba? Well, yun ang sabi ng isang kapatid, pero well, I believe that too. Kasi kung hindi na-glorified yun, may iwan yun sa pader. Now, tingnan nyo ito ha. Nung siya'y mabuhay na maguli, ito yung ikatlong hiwaga ng kanyang death, di ba? Una, hiwaga yung nangyaring pagkamatay niya, hindi makapaniwala ang marami kasi siya ang Misaya, di ba? And then yung pagkamatay niya, yung ginawa niya doon sa kalaliman, di ba? And then yung kanyang resurrection, mystery yun. At anong ginawa niya? Isa-isa niyang personal niyang pinagpahayagan yung mga elect. Only the elect. Only the elect. Di ba? Okay. Kahit itong mga religious na mga tao that time, actually, gumawa nga sila ng kwento eh. Gumawa sila ng kwento, sabihin natin false doctrine, gawa-gawang kwento, na sinasabi na yung mga alagad ay ninakaw yung kanyang katawan. Hindi naman siya actually nabuhay na maguli, kundi ninakaw ng mga alagad ang kanyang katawan. At yun ang pinagsasalusaluhan nila every Sunday habang sila ay. Di ba? Yun yung gawa nila na, no? False doctrines yun sa time na yun, ng tungkol sa resurrection. O sabihin natin at
tungkol sa seventh seal. Oh, ang dami ngayong false doctrine na lumabas sa seventh seal. Brother, may 21 seals na, hindi lang 14. Di ba? Hindi ko alam kung narinig mo na yon. Di ba? May dati 14, may 21 na. May 21 na. Hindi ko alam kung saan. Hirap na nga doon sa 7. Di ba? Doon pa sa 14, lalo na sa 21. See? Now, ngayon, pero habang yung mga relihiyoso ay nagpapakalat ng mga kasinungalingan ng kung ano-ano tungkol sa pagkabuhay ng maguli, subalit in secret ay tinatawag niya at nagpapahayag siya sa bawat mga elect. Kagaya din ngayon. Habang nagkakagulo ang mga mundo at ang sanlibutan at bising-bisi ang mga tao sa kung ano-ano, well, ang mga elect ay isa-isa niyang tinatawag at isa-isa siyang nagpapahayag sa mga elect. Di ba? So, iba-iba yung paraan ng pagtawag niya at paghahayag niya ng kanyang coming sa mga elect in these last days. Sana naintindihan niyo po ako. See? Kahit sa time na yun, alam niyo nung magpahayag siya kay Peter, si Peter ay kasama ni John na tumakbo dun sa libingan. Sinilip nila, wala ang Panginoon. Di ba? Wala. Well, sa kanya ay, sabihin natin, hearsay, narinig niya lang. Di ba? Nagpahayag siya doon sa kanyang dalawang alagad patungong Emmaus, di ba? Iba-iba nga ang paraan. Kay Mary, iba. Doon sa dalawang alagad patungo sa Emmaus, iba din. Di ba? Iba-iba kay Peter. Kasi si Peter, na bumalik siya sa pangingisda eh. So nangingisda siya ng hubot-hubad, nung magpahayag sa kanya ang Panginoon, tumalon siya sa tubig. And then nagbihis siya. Kita nyo ha? Sana naintindihan niyo po ako ha. Tumalon siyang walang sa tubig, pagkatapos ay nagsuot siya ng kanyang damit. Kasi, di ba? Yung resurrection ay nagbalik sa kanya o nag-restore sa kanya sa tamang. Di ba? Sana naintindihan niyo po. So kaya, nung magpakita siya sa mga alagad, tingnan niyo ha, nung tumago siya sa pader at magpakita siya sa iba pang mga alagad, kina Thomas, di ba? Kina Thomas ay ano nga yun? Meron pang akalay siya ay multo. Doon ba yun time na? O hindi yun, yung naglalakbay siya sa tubig o naglakad siya sa tubig. Well, alam nyo yung sinabi niya na, Thomas, halika, ipasok mo ngayon. Di ba? Well, siguro iniisip ng mga alagad kong, ano kaya ito? Ghost? O theophany? O glorified? Di ba? Pero, bukod sa tinawag niya si Thomas para hawakan yung butas sa tagiliran ng kanyang, sa kanyang mga kamay, sa kanyang tagiliran, para magawa niyang mapatutuhanan na siya ito, siya rin yung namatay, siya rin yung nabuhay na maguli, humingi siya ng pagkain. Kaya ang tanong ay, kakain ba tayo doon kapag nag-glorified na tayo, doon sa wedding supper? Kakain ba tayo? Well, sabi ko, siguro kakain tayo. Glorified body, kakain. Kumain nga ang Panginoon, ng glorified body siya eh. Supper nga eh. So, kaya nga ang tanong, ibig sabihin may mga pagkain ng mga prutas, kakain tayo. Well, mabalik tayo sa prutas. Di ba? Ganyan si Adam at si Eve sa Garden of Eden nung bago ang kasalanan, prutas. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa lahat ng bunga ng puno kayo, makakakain kayo. Di ba? Walang namamatay na hayop nun, walang pinapatay na. Walang dugong tumutulo nun. Di ba? Okay. Kaya naman, pagkatapos niyang tumago sa pader, at alam niyang medyo nagugulumihanan yung kanyang mga alagad, kung ano bang klaseng katawan yun, o kung sino ba, siya ba talaga ito? Well, sabi niya, I am he. Di ba? Ako ito. Kasi ganyan pag namatay, at pag, naalala niyo yung iligtas si Peter, ng anghel ng Panginoon, habang nananalangin yung mga mananampalataya,
Nung kumatok si Peter at tumawag, yung isang babae, di ba? Pero hindi niya binuksan sa lip ay, tumakbo siya at sinabi na si Peter. Natakot sila, multo. Kasi inisip nila patay na si Peter. Palaging ganun palaging ganun iniisip multo. Kaya, well, I believe kaya ang Panginoon ay humingi siya ng pagkain, sinawag niya si Thomas para hawakan siya. Then sa kanya sinabi, I am he. Di ba? Okay now. So sana nandiyan kayo Uulitin ko po. Kapag naihayag niya lamang ang kanyang sarili sa iyo, personally, that is the coming to you. Yun yung coming niya sa iyo. Di ba? Pwede mong sabihin na talagang dumating na siya. Hindi lang dahil nakita mo yung sign, hindi lang nakita mo yung mystery cloud, hindi lang dahil narinig mo, kundi dahil nagpahayag siya sa iyo, personally. Okay, sana na nasundan niyo po. So, at tandaan natin kung paanong napakasimple ng revealing niya sa first coming at kung paanong natisod or na-stumble ang mga tao doon sa kasimplihan ng kanyang kapahayagan, gayon din ngayon. Ang kailangan lang natin ngayon ay maiangat yung level ng ating awareness into a little higher upang ma-recognize natin yung kanyang presence. Kaya nga sa dulo ng bawat kapanahunan ay sinasabi niya, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Tumayo po tayong lahat. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, sa bawat isa sa atin. Salamat sa kanyang biyaya. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat, Panginoon, na nakasama namin kayo. Panginoon, alam namin na nakasama namin kayo. At Lord, kayo ito na nagpahayag po ng inyong mga salita. Panginoon, dalangin namin na ma-experience, Panginoon, nawa namin ng bawat isa, Lord, ang iyong personal na paghahayag at inyong pagtawag, Panginoon. Lord, upang higit na maging totoo, Panginoon, ang mensahe pong ito sa amin, Panginoon. Hindi lang narinig, kundi, Panginoon, magkaroon din ng manifestation sa amin pong mga buhay dahil tunay na nagpahayag kayo, Panginoon, ng lubusan sa bawat isa sa amin. O Panginoon, yanawa ang maging desire ng bawat isa, Panginoon, sa gabing ito, at yan po ang panalangin namin, ang personal na pagtawag at paghahayag nyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kagaya ng ginawa mo, Lord, o nyo po, doon sa babae sa balon, Panginoon. O Lord, hindi nagkataon, Panginoon, na umalis ang iyong mga alagad upang bumili ng tinapay, kundi talagang bahagi ito ng plano mo, Panginoon, upang magawa niyo pong magpahayag ng personal sa babae na yon, natipo, Panginoon, ng iyong nobya sa huling panahon na ito. Gayon din, Panginoon, nang pababain niyo si Zacchaeus, Panginoon, at Lord, sinabi niyo na kayo'y papasok sa kanyang tahanan at doon sa loob kayo'y nagpahayag. Maaari niyo na, Panginoong, ihayag ang inyong sarili sa lugar na iyon kung saan nandun si Zacchaeus at may mga tao doon, ngunit hindi niyo ginawa, Panginoon, upang ipakita ang isang anino sa huling panahon na ito na personal, Lord, ang paghahayag niyo sa iyong mga pinili, sa inyong mga itinalaga, Panginoon. O Lord, gayon din sa ang ginawa niyong paghahayag, Panginoon, kay John the Baptist, Panginoon, kay Nathaniel, Panginoon, sa mga alagad. So gayon, Panginoon, ang ginagawa niyo po, Panginoon, we believe sa huling panahon na ito. Hindi po instant na paghahayag sa lahat. Hindi sabay-sabay, Panginoon, at sa magkakaibang pamamaraan, Panginoon. Kaya nga, Lord, narito, Panginoon, bukas po ang hindi lamang ang aming tainga, higit sa lahat, kundi maging aming puso at kaisipan, Panginoon, na naway patuloy kayong mangusap, patuloy po kayong magpahayag sa bawat isa sa amin. Pinasasalamatan namin kayo sa patuloy na pagnanasa, Panginoon,
at kagalakan na ipinagkakaloob nyo sa amin upang mapaglingkuran namin kayo at patuloy naming pahalagahan, Panginoon, ang bawat pagtitipon, ang bawat pakikinig ng inyong mga salita. Alalahanin niyo, Panginoon, ang panalangin at kahilingan po ng bawat isa. Panginoon, maging ng mga kapatid ko po nakasama sa live streaming, mga kapatid namin, Panginoon, sa dako ng Mindoro, alalahanin niyo sila, maging aming kapatid, Brother Sam, at ang munting iglesia ng Nobia, Panginoon. Sa dakong iyon, alalahanin niyo ang kanilang mga panalangin, alalahanin niyo po ang kanilang mga pangangailangan, sa natural, lalong higit po sa espiritual, Panginoon. Patuloy niyo kaming palaguin, patuloy niyo po kaming dalahin, Panginoon, sa kasakdalan, Lord, na kailangan niyo po sa huling panahon na ito upang maabot namin ang tamang sukat, Panginoon, at ang kapuspusan ng sukat ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, patuloy na sumami ng inyong pag-iingat, Panginoon. Alalahanin niyo po ang pangangailangan ng inyong iglesia sa dakong ito, pangangailangan sa church, pangangailangan po ng bawat isa. Aming pinagkakatiwala sa inyo ang lahat ng ito, hinihiling, dinudulog ang mga panalangin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Awitin natin, all in all. You are my all in all. Hallelujah. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. For you are my all in all. Oh, Jesus,